Hindi ikinababahala ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Commodore Roy Vincent Trinidad sa kabila ng mga naitatalang insidente ng panggigipit ng mga barkong pandigma ng China sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing magsasagawa ito ng resupply mission. Ayon kay Trinidad, nasa 15 hanggang 25 Chinese warships ang nakitang nasa paligid at paikot-ikot sa Mischief Reef malapit sa Ayungin Shoal. Mayroon ding nasa 200 militia ships na nakadeploy sa paligid ng Mischief Reef. Magkagayunman, sapat anya ang mga naval assets ng pamahalaan para magpatrolya at igiit ang soberanya ng bansa sa nasabing karagatan. The massing of or the presence of foreign warships, maritime militia or Chinese Coast Guard is a product of different factors that includes the operational tempo, that includes the weather in the area, that includes the projection in the West Philippine Sea. Nevertheless, the Philippine Navy and the armed forces will continue what we have been doing, supported by our constitutional mandate of ensuring our sovereignty is not violated, the territory is intact, and to continue looking after the welfare of the Filipino people. Anya, handang gumastos ang sandatahan para lang mapanatili ang external security ng Pilipinas at matiyak na malayo ito mula sa anumang tangkang pananakop ng ibang mga bansa. There are different advantages if we do a resupply by sea or by air. We leave it up to the operational commander what option he has on the table. Di po namin binibila na ito mas nakakatipid, ito mas konti tao magagamit, ito mas konti fuel. That's beside the point. What we are after is operational accomplishment. Nagpahayag din ng pag-asa si Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines ay paigtingin sa napapanahong pagsasabatas ng 2024 General Appropriations Act (OGA). Sinabi pa ni DND Teodoro na ito ay magbibigay daan para sa pagpapabuti at pag-upgrade ng mga pasilidad at kagamitan nito na kailangan para sa pagpapahusay ng mga kakayahan nitong protektahan at ipagtanggol ang bansa. Hinihimok din niya ang Kongreso na maglaan ng sapat na maintenance at operating funds na kailangan para sa pagsasanay ng mga tauhan ng militar at magkaroon ng mas malawak na exposure at mobility sa mga lugar na kailangan ng AFP na magkaroon ng makabuluhang presensya tulad ng West Philippine Sea, kung saan hindi kayang hayaan na lang ng bansa ang mga paglabag sa integridad ng teritoryo nito ng alinmang bansa. With the signing of the 2024 GEA, mag-uumpisa ang matindi at serious na upgrades ng AFP. This will start the enhanced and serious capabilities development of AFP. Pahayag ni Gilberto Teodoro sa sidelines of the turnover of the Japanese-made air surveillance radar system sa Philippine Air Force sa San Fernando, La Union, noong Miyerkules. Sinabi pa ng DND Chief na ang mga planong pag-upgrade na ito ng AFP ay nagpapakita na ang Pilipinas ay hindi masyadong umaasa sa mga kaalyado nito. Sinabi rin niya na mahalaga rin na ipakita sa mga bansang ito na ginagawa ng Pilipinas ang lahat ng makakaya para i-upgrade ang kanilang military capabilities. Noong Miyerkules, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas sa budget sa susunod na taon sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacañang sa Maynila. Ang 5.768 trilyong pisong budget para sa 2024 ay gagamitin para pondohan ang mga pangunahing programa at proyekto ng administrasyon para sa susunod na taon upang mapabilis ang pagbangon ng bansa sa panahon ng post-pandemic. Ang mga sektor na nakatanggap ng mas mataas na alokasyon ng pondo para sa susunod na taon ay kinabibilangan ng defense, transportation at education. Plano din ng sandatahang lakas ng Pilipinas na bumili ng kauna-unahang submarine para mas mapalakas pa ang maritime force. Alinsunod na rin ito sa pag-apruba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa third phase ng military modernization, ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Roy Trinidad. Hindi pa matukoy ni Trinidad kung ilan ang bibilhing submarine, subalit ang natitiyak nito ay mahigit ito sa isa. Ang bansang France, Spain, Korea, at Italy ay interesado na sa pagsusuplay ng submarine sa Pilipinas. Sa kabuuan, kinakailangan ng 2 trilyong piso na pondo ang third phase ayon sa tagapagsalita.
Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.